Hello po sa lahat and magandang araw, umaga o gabi kung saan man kayo. So, ako nga pala si Hazel na isang nanny dito sa Paris, OFW for 7 years. At wala pa ring papel, wala pa ring legal papers. Pero maayos naman ang buhay at nakapagtrabaho ng normal. So, sa ngayon, i-discuss ko lang lalong-lalo na yung pagpasok ng 2026. So, sa taon na ito, siguro marami tayong mga gustong mangyari, mga wishes or mga New Year's resolution. So, ang sa akin lang na gusto ko sanang mangyari for this year is yung sana ma-approve na yung application ko ng aking papers. And almost 6 months na nung pumunta ako sa kanilang department and sinend ko lahat ng mga documents. So until now, wala pa ring respond. And isa sa mga kaibigan ko ang nagsabi na pahirapan daw talaga ang pag-a-apply ngayon dahil marami ang mga nag-apply and yung iba kulang yung documents, yung iba naman sobra naman yung mga papeles nila, yung iba naman iba't ibang story. So hindi natin alam kung kailan ma-approve. So talagang matinding prayer at pag-asa pa rin ang kailangan nating gawin, ang mag-antay sa right time. So kung hindi pa talaga para sa atin, para sa akin, so siguro hindi pa talaga. Pero it's my 7th year, masyadong matagal na, almost decade na ako na hindi nakauwi ng Pinas kasi galing ako sa Middle East, 2 years, and then dumiretso ako dito. So, total of 9 years na. One more year, this year, kung matapos na naman tong taon na to, isang dekada na akong hindi nakauwi sa Pilipinas. So, masyadong matagal na yun. Ang dami nang nangyayari sa Pilipinas. Ang dami ng mga kaganapan. And syempre, yung family natin, kailangan din nating makita. So, sa ngayon, marami ang mga nag-aantay. Isa na ako doon at mga kaibigan ko, marami din sa amin ang hindi pa rin nagkakapapel. Although, may nagkapapel naman. So, hindi mo talaga masasabi kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi, talagang mag-antay ka. So, habang nag-aantay, continuous pa rin ang trabaho. Hindi pa rin natin pwedeng i-stop na lang and give up ka na lang, uwi ka na lang ng Pinas and all. So, kailangan pa rin nating lumaban sa hamon ng buhay. So, ngayon, ang isa sa mga requirements nila dito is kailangan nakapag-trabaho ka at least 35 hours a week or 141 hours per month. And sa akin, sa nakikita ko, umabot lang ako ng mga 30 or 32 hours dahil hindi naman ako full-time. So, ang nangyari, yung panghapon ko is around 23 hours lang ako. And sa pang-umaga ko naman, iilan lang din kasi iba't iba na yung mga amo ko sa umaga. And minsan sa isang amo, nagtatrabaho ako ng 2 hours. May amo din ako na nagtatrabaho ako ng 3 hours. So, ang mga oras na yun, kailangan naka-declare. I-declare mo yun sa government na nagtatrabaho ka ng ilang hours. So, nakikita ko parang medyo kulang pa rin ako ng konting kembot na lang. Mga 2 to 3 hours. Although, marami akong trabaho pero yung iba kasi hindi siya declare. So, pag hindi siya declare, hindi siya counted. So, mahihirapan ka pa rin sa pag-apply mo.
And ang plano ko nga, kakausapin ko na yung amo ko, lalong-lalo na yung panghapon ko, kung pwede niyang madagdagan yung oras ko. Kasi kung hindi, mapipilitan talaga akong iwanan siya and maghahanap ako ng full-time. So, ang mga full-time dito, meron tayong, yung iba nag-start talaga ng 35 hours, 40 hours, until 50 hours. So, kung more than that, masyado nang mahaba yun. Pero, kung wala talaga, hindi talaga nila madadagdagan yung oras ko, so, mapipilitan talaga akong iwanan sila. Although, gusto ko na yung amo ko dahil, kumbaga, okay na rin ako sa mga bata. Pero kasi, kung sila lang din ang iintindihin ko at hindi ko iintindihin yung sarili ko, so mag-i-stay ako dito for how many years na hindi magkakapapel. And isa pa sa mga, so ayun, medyo mahirap din talaga yung situation dito. Hindi rin basta-basta ang situation dito sa Paris. Yung akala mo, okay na and all, you are earning euros, pero hindi. Kasi alangan mag-stay ka dito ng 10 years, 15 years na hindi ka umuwi ng Pilipinas. Dati parang naiisip ko lang, ang tagal ng 5 years bago magkapapel. Pero ngayon, I'm 7 years na. Parang ang bilis lang ng 7 years, pero wala pa rin akong papel. So, wala, continuous pa rin tayo sa hamon ng buhay and follow the rules lang and regulations dito sa Paris kung gusto mo okay at maganda yung record mo, wala kang mga inaapakan na lalong-lalo na sa mga laws, sa mga rules. And aside from that, habang nag-aantay, kailangan mong mag-aral ng French. Kailangan mong malaman yung history ng France. And kailangan mo pa rin na at the same time, kumausap ka ng mga French like sa mga bata or mga French people para mas ma-improve yung French mo. And sa akin naman ngayon, sa 7th year ko, kahit papano, medyo nag-improve naman siya konti kasi ang mga alaga ko is French talaga sila. So, mapipilitan ako mag-French kahit mali-mali yung French ko. Minsan, sila na lang yung umiintindi. So, importante din yun sa lalong-lalo na sa pag-apply ng papel. And one more thing is kailangan mo din kailangan din natin ng syempre enjoy life, 'di ba? Kaysa naman ma-stress ka, kakaantay ng mga papeles kung kailan ma-approve. Just enjoy your life kasi life is short. Tapos ganyan pa ang mangyayari. So habang may oras kang mag-travel, malakas pa ang katawan, go mag-travel ka. Kasi marami din dito sa community ng mga Filipino sa Paris, France na nahihirapan na sila, nagkakasakit, nai-stress, masyado tayong seryoso sa buhay. So, chill lang, chill. So, since ganun talaga, minsan maiisip mo, ba't ang tagal, nakaka-stress. Pero, alam mo yun, mabilis lang yung araw, mabilis lang yung panahon. Keep yourself busy para hindi mo siya masyadong maiisip. And pag may time, go see your friends. And if you have family around, ayun, makipag-usap ka. Kasi kailangan natin ng support system. Lalong-lalo na pag nasa ibang bansa tayo. So, ayun, yun lang siguro muna yung mai-share ko for today. And nag-aantay pa rin ako ng mga update. Lalong-lalo na dun sa nag-process ng paper ko. And actually, message ko siya and hindi pa siya nag-respond kung may update na ba sa aking application. So, habang wala, okay, let's continue our life kasi hindi naman pwedeng mastagnan ka dyan. Continue lang. So, sa araw-araw, you will discover many things. You will discover something. So, go with the flow. Yun lang ang ano ko talaga. So, ngayon, winter, taglamig. So, minsan, at least medyo malamig pa yung mga ulo natin.
So, kung saan man kayo, mag-iingat kayo lahat. And Happy New Year again dahil January pa pero magtatapos na ang January. Welcome February. Ang bilis ng panahon, no? Ingat kayo lahat and have a great day and have a great night. Bye!